nakita ko po si Francis, parang tulala lang po siya. Yung mata niya po, hindi mo po mahahalata na may nararamdaman siya. Kumbaga, conscious po yung mata niya. Oo. Parang hindi po siya nakaramdam ng pain. Pero parang anong ganun itsura po yung niya? mata niya. Nakatulala lang po siya. Tapos tinatanong po namin siya, sabi ko sa kanya, "Nak, sino gumawa niyan sa'yo?" Iyak na po ko ng iyak nun. Bali yung dugo niya po, tuyo na po sa mukha niya. Yung dugo niya po ay pwede nang bakbakin. Kasi nga sobrang Natuyo na. antagal na po antagal niya na nag-aantay ng tulong. Ganun. Yung mata po ng anak ko, pikit na yung isang mata, tapos may black eye na po ng malaki. Oo. Tapos di po nila alam na winasak pati yung tiyan niya. Ang nakita lang nila yung ginilitan dito. May Ginilitan po ng leeg. dito sa leeg. Sa leeg. May sugat siyang malaki dito. Inihiwa po. Dugo po ng dugo. Oo. Tapos pagdating po nila na sa hospital, sabi ng doktor na sobrang baba na daw po ng dugo. Kailangan ng salinan. Pirma na lang po kami kung ano yung may papapirma ng doktor. Kasi gagawin daw lahat ng doktor eh. Yung lahat kasi nga, gusto mabuhay ng bata. Ilang oras kasi bago siya nakita. Kumbaga lumalaban yung bata talaga eh. So yung mga sugat na tinamunong bata ay binugbog yung mukha niya, May fracture po yung ulo niya dahil sa pagpalo po ng bato eh. pinalo ng bato yung ulo, tapos binugbog pa, Tapos sinampas pa daw ng bote. hinampas ng, Bote po sa ulo. tapos saka kinilitan. Tapos yung pinagbasagan ng bote po, yung hawakan po. Oo, Ayun daw po yung pinanggilit sa leeg leeg ni niya. Francis. Tapos bukod doon, Ayun po yung pinanghiwa din po sa tiyan niya. Yung bote. bote din po. Pero ang sabi mo, lumalaban si Francis nung nandun sa ospital. Wala na po siyang wala na po siyang bituka eh. Kumbaga, wala nang pagkukuhanan ng nutrients, mag-digest. Sa hospital po, 41 days po siya. Walang kain, suwero lang. Tapos ilang araw din po siya nakatubo, hindi makausap. Love you. May mga time din po na natatanggal yung tubo niya. Ayun po, doon siya nakakapagkwento ng ginawa sa kanya, sinong gumawa sa kanya. So nakakausap niyo pa siya. Nakausap po. Siya po yung makakapag-confess. 3 linggo na po yung anak ko sa ospital eh. Kasi nakikita ko anak ko, hirap na po eh. Sabi ko, ba't sumama ka kasi doon na? Sabi niya, bakit di ako sumama? Kung ano siya, nakapagsalita na, conscious na talaga. Di ako sumama, papa. May pinapakita siya sa akin. Di ko nga din alam eh. Nung pag-akyat ko doon sa may poste, hinila niya ako eh. Inangat daw po siya. Dinala niya ako doon sa may mga halaman, sa may puno. Tapos, Doon na po ginawa sa kanyang Tapos doon niya po siya kinikwento na ginaganon niya ako sa leeg pa. Sabi ko, anong ginagamit niya? Yung bote. Sabi niya, yung bote pa. Dinatanggal niya yung ulo ko. Gumuno yung bata. Dinatanggal niya yung ulo ko. Tapos ang sabi ng anak ko, patignan mo pa yung ulo ko pa. Nakakakabit pa din. Kasi nga bata eh. tapos lumalaban siya. Hindi siguro siya nakalaban. Nakikita niya na lang yung ginagawa sa kanya. Hinampas kasi yung 5 years old po, hampasin ka po sa ulo So, ng... kumbaga, medyo unconscious na siya ng kaunti. Hindi na siya makakilos. Di na rin siya makasigaw. Basag po yung dito niya eh, tapos yung sa ulo niya. Kumbaga, yung ginagawa sa kanya, tinitignan niya na lang.